Hello Virgo, reading mo for the month of September. Pero kahit lumipas ang month ng September, timeless reading din naman ito kagaya ng lahat ng mga readings ko rito. Thank you so much for dropping by. Check natin ano yung mga paparating sa'yo this month. Mga possible ha, possible. Hindi ko kiniklaim na lahat ito mangyayari sa inyo. Okay. Kunin nyo lang ano yung nagre-resonate sa inyo. And dahil ito ay general reading, for sure, hindi po lahat tutugma. Okay? Oh, Virgo, ano ba naman to? Bakit naman ang bungad mo teardrops agad? Star card. You have diamond. Flag. Target. Harp. Nahin na natin yung teardrops. Kasi ito yung hindi yung kaaya-aya sa lahat. Majority ng cards mo okay. Ito lang yung hindi. Ito'y kalungkutan lang naman. Virgo, pwedeng ikaw ay blue. Meron bang maaaring may reason bakit ikaw ay medyo hindi masyadong palangiti ngayong September, or pwedeng literal na meron ka bang iiyakan, whatever, makakapagpaantig ng damdamin mo, makakapagpa-blue sa iyo, makakapagpaiyak. Okay, minsan 'di ba pag may nami-miss tayo, naalala ba? Ayan. But this is tears of sorrow. Whatever yung magiging cause nito, hindi ko alam. And by the way, you have guaranteed success card. No? Maiyak ka man sa ibang bagay, Virgo. Maiyak ka man, maluha ka man dyan. Baka naman sibuyas lang yan, charot. At least, meron namang something na successful para sa'yo na magagawa mo. Ano man yung outcome niya, ano man yung gagawin mo na yan, may success ka naman. Ano pa? You have diamond. Diamond is, meron ka marireceive na precious gift. Oh, yung mga celebrants nga pala. Happy birthday, Virgo! Yung mga celebrants. Baka yun, kaya may gift kasi yung mga may birthday. Diba? Virgo season. By the way, malapit nang mag-Libra. Oh, meron ka daw marireceive na something precious. Special, dear. Material man ito or hindi. Oh, happiness. O, di ba kung merong luha diyan, importante lamang yung magaganda mo. Meron kang happiness, may success, may gift, di ba? So, kabog lang yung teardrops na yan, Virgo, kasi may mga precious ka. May mga precious ka matatanggap. May success ka pa, may happiness ka pa. O, syempre, dahil ikaw ay magsasaksi dyan, o, maaaring yun yung isang reason bakit ka masaya. Or maaaring ito, kung ano man itong marireceive mo na gift, material man ito or hindi. O, ito pa, may hit mo yung target mo. Ewan ko, meron kang something of a goal na talagang siguro ipupush mo na makuha mo yan this September. And most likely, dahil meron kang success card, happiness, and meron kang marireceive, ina-assume ko na makukuha mo yan, yung target mo na yan, mahihit mo yung goal mo na yan. Okay? And do not be tempted to lower your standards. Huwag ibaba yung price tag mo, dear, sa kung anumang bagay ito pinag-uusapan natin. Sa relationship mo man yan, sa skills mo, anything na related sa'yo yung prinsipyo mo, yung standards mo, hindi mo dapat i-sacrifice yun. I-keep mo yun, i-maintain mo yun, yung standards. Okay? So, value, standards, whatever. Ano pa? Check na natin yung overall energy mo for the month of September. The Tower. Ooh,
May panggulat. Oh! So, may nakahubad dito sa devil card. Di ko napakita yung naka-boldy-boldy, ha? Panggulat ito, Virgo. Mukhang matatauhan ka this month. Something related sa obsession mo. Matinding attachment mo sa isang bagay, sa isang sitwasyon or person. Kahit ano. Ayan eh, at least baliktad yung death card. Death card tuloy. Sorry, correction. Devil card. Okay, at least baliktad. Ang ibig sabihin nun ay tinubuan ka na ng kamalayan, natauhan ka na. Alam mo na walang mangyayari dito, kung mag-o-obsess ka pa rito, i-attach mo yung sarili mo dito ng matagal. It could be a toxic, relationship, yung iba sa inyo. Nahook ka na dyan, alam mo yon. So, nakikita ko, alis mo na yung sarili mo or nare-realize mo na napaka-unhealthy nito or mali talaga to, masama to. Okay? Ayan na yon yung mata-tower moment ka dyan. At least, diba, na maa-awaken ka na. Pwedeng meron something ka na maa-uncover with the tower card, parang revelation to eh. Na etong situation na to is walang mabuti talagang mapapala, no? Kumbaga mababaon ka lang ng mababaon dyan, may i-stack ka lang ng may i-stack at mabuti na lang dumating yung tower moment na yan, devil card reverse, para alam mo yon, ma-rescue ka dito sa situation na to and ma-rescue mo rin yung sarili mo. I-accept mo yung dapat i-accept, i-let go yung dapat i-let go, ma-realize yung dapat ma-realize, baguhin at i-correct yung dapat i-correct. Okay? Haba, no? So, ano naman yung unexpected? Okay, so hindi mo ine-expect na hindi pala ganun ka-stable tong situation na to or is this a relationship? Or it could be something related sa pera, career mo or business. Alam mo yun, siguro hindi mo ine-expect na hindi ganun ka-firm yung ground na tinatayuan mo dito eh, sa situation na to. Kasi baliktad yung Ten of Pentacles. So, hindi siya ganun katatag, ka-solid, para apakan mo kung ano man itong bagay na tinutukoy na yan. Yes, pwedeng relationship since temperance, like combining two elements. Hindi compatible, hindi stable, or not meant to last. Kasi nga, baliktad yung ten of mo. Siguro hindi mo inaasahan yun. Okay? Pwedeng may Sagittarius dito, Capricorn. Or Scorpio or Aries. Good stuff. Alam mo, good stuff, Virgo. Mas marami man yung losses, meron pa rin pangbawi dito para makabangon ka. Kung ni-ignore mo yung dalawang cups na yan sa likuran mo, fixated ka doon sa nawala sa'yo, well, meron pang natitirang dalawang cups dyan to remind you na not all is lost. Pera man yan, opportunity, whatever na pinanghihinayangan mo ng sobra, holding on doon, no? Regretting. Not all is lost, Virgo.
And meron ka rin kasing Knight of Swords dito, which means, this is ano eh, yung momentum eh, nafe-feel ko dito sa Knight of Swords. Kasi parang nakikita ko dito is palusog na energy with the Knight of Swords. Oo, parang feel ko kailangan mong maging alisto, mabilis, mag-isip, mag-take ng action dito. O naman tong situation na to. Grab mo ba yung opportunity? Oo. Kasi parang itong Five of Cups, I see this as an opportunity for you eh, na makabawi ka, makabangon ka eh, na not all is lost. Hindi gagrab mo yung opportunity na yan with the energy of Knight of Swords na, alam mo yun, ano pa hinihintay mo? Huwag ka na magpatumpik-tumpik. Parang ganun eh. Okay? Yan yung good stuff, by the way. So, ito na yung career financial mo. Okay, may lumitaw na star card dito, Aquarius energy. So, meron ka na ditong Sagittarius, Aquarius, Scorpio, Capricorn, or Aries. Wow! May element na pagta-travel dito, Virgo, kung kino-consider mo yung pagta-travel or pag-migrate abroad, dun ka mag-work. I think, may pag-asa yan with the star card. Yes. Ayan o. Actually, meron kang, may chance ka pa nga makapamili or pribileyo na makapamili kasi pwedeng dalawa tong opportunities mo, options mo na tinitimbang mo, kino-consider mo mabuti. Pero hindi imposible yan, nandyan yung star card. So, kung ano man ito, related man ito sa pagta-travel, but I feel, a strong feel na merong relate sa abroad eh. Pero yung iba sa inyo, kasi ito rin yung card ng traveling dito, ayan, may ship din. So, nakikita ko dito, malaki yung potential nito. And huwag kang mawalan ng pag-asa kasi yun nga, sabi ko nga mataas yung chances na ipagkaloob sa'yo ito, mangyari, matupad, no? Ano man itong related sa pera, negosyo mo, career mo. Okay? Maganda yung niya, yung indication ng star. Malay mo matupad mo yung pangarap mo dyan. Kasi star card is parang katuparan ng pangarap mo rin yan. Okay, when it comes to love life, ano ba to? Some of you pwedeng pagpapakasal ito. Pagpapakasal or pagsasama, living in. Pero parang pwedeng magulo yung isip. Yes, pwedeng merong may magulo isip dito. Nag-aalangan or ang dami niyang mga iniisip eh. Iba-iba yung nai-imagine na itong person na to. Ikaw o yung person mo yan, kung kanino mang energy yan. Or pinag-iisipan kung ano uunahin. Pagpapakasal o yung pangarap or whatever. Meron something about pag-abroad or pagpapakasal. It could be na yun yung nagiging conflict sa inyo. Ewan ko, meron bang mga something dito para magdalawang isip about pagpapakasal, pagsasama. Pwede ngang sumasagabal sa yung sa iba dito is yung distansya ninyo, baka LDR kayo, baka yung meron ditong parang gusto mo nang mag-abroad, pangarap mo na ba or yung pagpapakasal, no? Or yung relationship ba, ano ba, parang ganun.
Or maybe you're dealing with the person na hindi lang ikaw yung option niya. Or vice versa kung ikaw yan. Okay? Oh, Emperor card appeared. So, this is Aries. So, meron na ditong Capricorn, Aries, Scorpio, Sagittarius. Oh. Oh. I think hindi ka pa ready dito. Suportahan itong, ewan ko, something about money eh. Pwedeng hindi ka pa ganun ka-stable, capable para i-handle itong mga bagay na to na ikaw lahat ang sasalo or susuportahan mo itong pag-finance nito. Something about pag-finance. Okay. And it could be na it could be na pwedeng kung may hinihintay ka about money, return, specific return, and pwedeng pera, pwedeng hindi pa to maibalik sa iyo eh. Okay? Hindi mo kontrolado to. Yun yung nafe-feel ko sa Emperor. Ano man ito? Wala kang magagawa, hindi mo kontrolado to eh. Kaya nakikita ko dito, maghintay ka lang talaga kung kailan maibabalik sa'yo yung pera na yan or kung ano man yung bagay na yan. Sabi ko nga, pwedeng hindi pa maibalik this month. Okay? Take care. God bless. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.